Pinaalerto na po ng Pag-asa ang mga residente na maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig sa Ipo Dam dahil kasi sa patuloy na pag-ulan, bukas pa rin ang isang gate ng dam na posibleng magdulot ng mabilis na pagbaha. Alamin ang update ng mga dam sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Angelique, nakataas pa rin ang warning system ng Pag-asa sa ilang pangunahing dam sa ating bansa. Sa harap yan ng patuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Enteng at ng habagat. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyo. Ngayong araw ay naitala ang 100.55 meters na level ng Ipo Dam na hindi nalalayo sa 101 meters na spilling level o antas na maaring umapaw. Bukas ang isa sa tatlong gate ng Ipo Dam at naglalabas ng 30 cubic meters ng tubig at posibleng magdulot ng mabilis na pagbaha. Nakataas ang warning status sa Ipo Dam at pinapaalerto ang mga residente sa mga bayan ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan at iba pang lugar sa Bulacan. Ito po ay meron pang isang gate na bukas at 0.15 meters. So patuloy po itong nagpapakawala ng tubig. Pero gusto ko pong i-emphasize, it's not only yung pong releases from Ipo Dam ang tinitignan natin na pwedeng cause ng pagtaas ng tubig, but yun din pong mga pag-ulan within the downstream areas. Nagbubuga rin ng tubig na abot sa 130 cubic meters per second ang Bustos Dam. Matapos buksan ang dalawang gate ito alas 9 kaninang umaga, nasa 16.75 meters ang taas ng tubig sa Bustos habang 17.35 meters ang spilling level. Pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa naturang irigasyon gaya na lamang sa barangay Tibagan, Bustos, Bulacan. Habang inaabisuhan naman, Angelique, ang mga residente na nakatira sa mababang bahagi ng Tulyahan River tulad ng Fairview sa Quezon City at ilang lugar sa Valenzuela at Malabon. Critical pa rin kasi ang level ng tubig sa Lamesa Dam hanggang kaninang alas 9 ng umaga. Pero gusto ko rin pong i-emphasize na ito pong downstream ng Lamesa ay yung Tulyahan River, no? So hindi lamang po yung kung aapo po ang Lamesa, hindi lamang po yung magiging cause ng pagbaha, but rather meron pong mga pag-ulan din along the Tulyahan River. So meron po tayong mga pinatunog na mga warning siren. Hindi pa naabot ang spilling level ng Lamesa, Ipo at Bustos Dam. Ang tanong, kaya pa kayang saluhin ng mga dam ang tubig na ibabagsak kayo ng bagyong Enteng at habagat o posibleng umawas na ang tubig sa mga naturang dam? Narito ang sagot ng Pag-asa. Hindi pa naman natin dinidiscard yung possibility na ganun kasi nandito pa rin po tayo sa may mga southwest monsoon, so may inaasahan pa po tayong pag-ulan na within this watershed, kaya po closely monitoring po kami with these two dams. So kung pwede po, no, bago umapaw yung ating mga ilog ay nagbibigay naman po ng abiso yung ating mga local DRRMOs, so baka pwede po na kung sila po ay magbigay ng advice ay sumunod po tayo. Kaugnay niya, dumepensa ang Pag-asa kasunod ang pahayag ni Albay Congressman Joey Salceda na natutulog umano sa trabaho ang Pag-asa at dapat maagang nagbigay ng impormasyon sa papasok na sama ng panahon. Ay 24 oras na sumusubaybay kapag merong mga ganitong inclement weather events po, ano. So gusto po naming ipaalam na kami po ay hindi natutulog, ano, at gusto po naming ipaalam ang impormasyon, of course, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maapektuhan ng pagbaha, ng bagyo at ng anumang kalamidad. Again, i-mention ko lang din po na as early as August 28 ay nagpalabas na po ang Pag-asa ng impormasyon kaugnay doon sa maaaring mabuong tropical cyclone. Samantala, kaugnay na epekto ng bagyong Enteng, 2,000 customer ng Meralco ang walang kuryente. Naapektuhan kasi ang ilang linya ng kuryente sa Cavite, Metro Manila at Rizal. Sinisikap na ng Meralco na ibalik ang supply ng kuryente. Humingi ito ng dispensa dahil kailangan anyang sundin ang safety protocol, lalo't umuulan pa rin hanggang sa mga oras na ito. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Angelique.
Okay, so Clazel, actually, yung mga tubig na dumadaloy dyan sa mga dam, dahil bukas pa rin yung gate, anong sinabi po nila ng Pag-asa? Kailan nga ba nila pinaplano isara ito? At sa pagpasok pa rin ng mga ulan, ng habagat, maasahan ba ng mga mamamayan yan downstream? Yes, Angelique, patuloy na magbibigay ng abiso ang Pag-asa sa mga residente na nakatira malapit sa mga dam. Sa ngayon kasi dahil nga patuloy yung pag-ulan ay patuloy din na minomonitor ng ahensya yung level ng dam. At mahalaga kasi na buksan yung mga gates para hindi agad umapaw yung mga dam. So ang abiso na Pag-asa ay umantabay lamang sa kanilang mga ilalabas na advisories at manatiling alerto yung publiko. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.